Paano umikot ang pera? At kung walang laman ang bangko, paano lumaki ang yaman? At paano nakapag-deposit si Congressman Percy Sendanya sa isang bank account na nakapangalan sa Vice Presidente? At ibig ba nitong sabihin ay ang Vice Presidente ang kaisa-isang opisyal sa buong Pilipinas na walang land bank account? At iyan ang mga tanong na iniwan ng SALN. Pangalawa, ang AMLC at ang bilyon-bilyong galaw ng pera. Sumunod na nagpahayag ang AMLAC, isang ahensyang walang kinikilingan, isang ahensyang sumusunod sa datos. At sa pagtatanong ni Congressman Terry Ridon, nakita natin na ang datos ay malinaw. Kinumpirma ng AMLAC ang mahigit 630 covered transactions at 33 suspicious transactions na nagkakahalaga ng kabuang 6.7 billion pesos. Siguro, magandang isipin kung gaano kalaki ang halagang ito. Mahigit 6 na bilyong piso. Kapag ang SALN ay nagsabing zero cash o cash deposit, pero ang AMLAC ay nagsabing 6.7 billion, hindi na ito simpleng discrepancy lamang. O kahit ang basehan natin ay ang net worth na 88 million, napakalayo pa rin nito sa bilyon-bilyong transaksyon na nakita ng AMLAC. Ito na ang tinatawag ni Congressman Chel Jokno na smoking gun. Pangatlo, ang mga paratang ni dating Senator Sonny Trillanes na nakumpirma. 10 taon, ganyan katagal ang hinintay ni Senator Trillanes. Ganyan katagal pinagdudahan ang kanyang mga aligasyon. Mga aligasyong patungkol sa mga bilyon-bilyong piso na pumasok sa mga account ng mga Duterte. Ngunit noong April 22, ang mga ito ay hinarap at nakumpirma. Pumili ng mga transaksyon at lahat ng ito ay kinumpirma. 18 out of 18. 18 sa 18. Pero, nang binilang muli, mali pala. Dahil ang totoo, 19 out of 19 ang confirmed transactions. Hindi ito tsamba. Hindi ito coincidence. Ito ay kumpirmasyon. Dati, parang chismis lang. Ngayon, may official record na. At nang mag-match ang mga paratang ni Senator Trillanes at ang official record, lalo pang luminaw ang katotohanan. Sa AMLC report at sa pahayag ni Senator Trillanes, tumuloy tayo sa ibang ebidensya. We also examined corporate records through
the SEC, at ang bumuluga sa atin ay isang malinaw na palaisipan. Nakita natin na may kumpanyang nabanggit sa SALN na hindi naman kinikilala ang Vice Presidente bilang stockholder. Napaisip tuloy tayo na baka ang mga pangalang nakalista ay mga anino o dami lamang. Mayroon namang isang kumpanya na nagmamalaki ng gross income. Daang-daang milyon. Ngunit ang profit margin ay tila nakapagtataka. Less than 1%. Habang ang ibang kumpanya naman ay wala talagang kita at puro net losses. Sa gitna ng pagtatanong ni Congressman Lordan Suwan, nakita natin na mayroon ding isang kumpanya kung saan aktibo ang Vice Presidente bilang stockholder at board member. Kaya bumabalik ang tanong, maaari ba na maging aktibo sa negosyo ang isang nakaupong Vice Presidente? Maaari ba na maging public servant sa umaga at negosyante sa gabi? At pagkatapos ng mga usaping ito, dumako tayo sa kahon. Isang selyadong kahon mula sa BIR. Punong-puno ng ebidensya. Ngunit nananatiling sarado, nananatiling selyado. Nandyan daw ang mga report ng Vice Presidente sa kanyang mga kinita sa mahabang panahon. Ibig sabihin, kung hindi may paliwanag ang bilyong-bilyong transaksyon na nakita ng AMLC, nasa loob kaya ng kahon na iyan ang paliwanag? Marahil ay pwedeng pag-isipan kung ang SALN ay nagsasabing walang cash at cash deposit at 88 million ang laman ng kabuang net worth. Paano ito itatapat sa report ng AMLC na nagpapakita ng mga transaksyon na umaabot sa bilyon-bilyong piso? At kung ang negosyo ay lugi, ayon sa SEC, at ang sahod bilang Vice Mayor, Mayor, at Vice Presidente ay hindi naman aabot sa 100 milyon, saan? Saan ang galing ang bilyon-bilyong transaksyon? Ang tanong, mga iginagalang na mambabatas, mga minamahal nating kababayan, ang tanong, nasa loob ba ng kahon ang kasagutan? Bagamat pansamantalang ipinagpaliban ang pagbukas ng selyadong kahon, malinaw sa ating lahat, ang kahong iyan ay hindi lamang kahon ng papel. Iyan ay kahon ng napakaraming katanungan. Katanungan na dapat sagutin at dapat suriin sa tamang panahon. Pagkatapos ng mga revelasyong ito, agad-agad nag-react ang kampo ng Vice Presidente. Muli, 3 punto ang malinaw sa reaksyon nila. Una, sabi ng mga abogado, handa raw sumagot ang Vice Presidente. Handa raw siyang humarap, pero sa Senado. Hindi dito, kundi sa Senado. Ang upuan ng Vice Presidente ay nananatiling bakante. Napaisip tuloy tayo, kung doon siya sasagot, hindi ba't kinikilala na rin niya
na meron ng sapat na ebidensya dito at patungo na talaga sa Senado ang kasong ito? Pangalawa, tungkol sa mga naibunyag ng AMLAC, lalo na yung 6.7 billion, hindi raw nila sinasabing tama o mali ang mga numerong ito. Ngunit ang payo nila, be cautious. Mag-ingat daw tayo. Mag-ingat. Naalala tuloy natin si John Lloyd Cruz sa kanyang karakter na Popoy. Kapag pinapayuhan tayo ni Popoy na mag-ingat, damang-dama natin ang pagmamahal. Yan talaga ang paalala ni Popoy. Ingat tayo lahat. Pero dito, ang bilin nila na mag-ingat tayo ay mukhang hindi galing sa malasakit. Tila isang babala o baka nga isang babala. Mag-ingat. Sa harap ng bilyon-bilyong piso, iyan ang sagot. Napakasimple ng tanong, may pera ba o wala? Mayroon bang 6.7 billion na gumalaw sa ilalim ng mga pangalan nila? At kung mayroon, saan galing? Tapos tayo ang mag-iingat? Be cautious daw? Anong klaseng sagot yan? Mag-ingat daw kasi baka raw bloated ang 6.7 million na binanggit ng AMLAC. At baka paikot-ikot lamang ang pera, kaya lumaki ng ganito. Theoretically, posible. Pero isipin natin, mga kasama sa komite, sinong matinong tao ang gagawa niyan? Anong klaseng tao ang paglalaroan ang pera ng ganoon? Paikot-ikot? Palipat-lipat? Inflow? Outflow? Sa loob ng napakaraming taon. Para ano? Para umabot sa bilyon-bilyon. O baka naman, ito na nga ang binabanggit ni Congressman Sia Adjong na nilalabhan na ang pera. Ayon sa kanya, ang paulit-ulit na labas-pasok ng pondo ay senyales ng money laundering. At kung ganoon, lalo itong dapat ipaliwanag. Kaya malinaw ang panawagan. Huwag manghula. Huwag mag-assume. Ang Vice-Presidente mismo ang dapat magpaliwanag. Kung walang tinatago, buksan ang records. Ipakita ang accounts. Pero bakit hindi ginagawa? Bakit patuloy ang pag-iwas? At ang pangatlo, sa reaksyon ng defense team, ito na nga, may bagong reklamo na naman daw na inihain sa Office of the City Prosecutor. Bagamat wala pa tayong natatanggap na opisyal na kopya ng nasabing reklamo, let me say this, handa tayong harapin ito. Pero pansinin natin, kung totoo ang mga ulat, ang tinutumbok ng reklamo ay ang sabina natin at ang proseso ng paglabas ng AMLAC report, hindi ang nilalaman ng AMLAC report.
klaro. Hindi itinatanggi ang mga bilyones na nabanggit sa AMLAC report. At tila inaamin na may bilyon-bilyon talagang tinatago. At ang tanging reklamo lamang, bakit ninyo kami binulabog? Magreklamo na sila hanggat gusto nila. Ngunit hindi nito mababago ang isang simpleng katotohanan. Ang konstitusyon ang pinakamataas na batas. At ayon sa konstitusyon, lahat ng opisyal ay dapat may pananagutan sa taong bayan sa lahat